Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Bato sa Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Bato. May mutag sa atong mga kaigsunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitumput-walong Kabanata, ang talata po ay 45. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating na taranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating. Nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makatulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, dumadalangin sa paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming hiling, Lord God, para sa bayan ng Bato sa probinsya ng Camarines. Ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Bato nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. Ang aming tunay ang maitatag ay ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Bato. Maraming salamat aming pag-asa sa aming patuloy na pagdulog sa iyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pag-uulay ay mula sa aklat ng Genesis, 34 na kabanata. Ang talata po ay siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid. Gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito itinuring nilang isang paglabastangan sa buong angkan ni Jacob. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ito na po yung pagkakataon na dumating na yung mga anak ng nunong Jacob at kanila na pong nabatid kung ano ang ginawa ni Shechem sa kanilang kapatid na si Dina. Siyempre po, nabalitaan nila ito dahil mga lalaki, gayon na lang yung kanilang galit. Mga kapatid, kung ikukumpara natin yung kahinahunan na ating nakita
pinag-usapan, ano po, patungkol sa ating nunong hak, makikita natin kung paano yung kanyang mga anak ay merong napaka rubdub na emosyon, na galit sila. At yun nga, yung paglapastangan ay itinuring nilang sa buong angkan. Alam niyo po mga kapatid, ito'y isang maliwanag katotohanan na dapat nating, ako po, samantalang akin pong binubulay, bahagi ito ng kanilang sulat. Nagkaroon po ako ng kaisipan na kausapin ang aking mga anak na lalaki, ano, na huwag gumawa ng anumang bagay na dudungis, hindi lamang dun sa kanilang nobya, kundi dun sa angkan kanilang nobya. Alam niyo, maliwanag na sinasabi ng Panginoon na kapag nilapastangan ng sino man ng isang lalaki ang isang babae, hindi niya lang nilalapastangan yung babae. Ang nilalapastangan niya, yung buong angkan. Bakit naman? Pero hindi naman ganun yung sinabi ni Shekem. Hindi naman ganun yung ginawa ni Shekem. Pero alam niyo po, ang itsura po nung ginawa ni Shekem, sinasabi niya na wala kayo sa akin. Wala kayong kakayahan na patahimikin ako, na pigilan ako. Magagawa ko ang anumang gusto. Ito po, yung kanyang, hindi niya sinabi, pero nung kanyang ginawa na nilapastangan niya si Dina, aba, nilapastangan. Pero Bernie, sa ngayon naman, hindi na paglapastangan kasi payag naman na. Both parties pumapayag. Alam niyo po, kung ganon, hindi lang yung lalaki ang lumalapastangan sa pamilya ng babae, maging ang babae nilalapastangan ang pamilya ng lalaki. Ako, Bernie, napakahigpit naman yung sinasabi mo. Eh, ano nang nangyari sa love all, mga kapatid? Yung pong pagsasabi ng Panginoon ng pag-ibig, eh hindi nangangahulugan na pwede na natin gawin yung mga gusto natin kung kanino natin gustong gawin. Responsable po yung pag-ibig, may paggalang, may pagkilala. Alam niyo po, ito yung kaibahan ng pagmamahal na inihahandog at nahihinog sa trono ng ating Panginoon. Kasi yung mga hindi pagkakaunawaan, kapag inilatag niyo sa trono, sa lugar kung nasaan ang ating Diyos na buhay, ba, eh, hindi ka magdadalawang isip. Kasi ang mangyayari niyan, bago ka gumawa ng kahit na ano, bago ka mag-isip, bago ka mag-usap ng kahit na ano, kapag inihandog mo sa trono ng Panginoon yung relasyon na meron ka, hindi ka gagawa ng lapag sa kalooban ng Ama. Ano ngayon ang sinasabi ko? Panawagan po na ang bawat relasyon, hindi lang po gusto ko itong maging maliwanag para sa bawat isa. Hindi lang po ito relasyon para sa
babae at lalaki. Alam niyo po, pati pagkakaibigan, ako po'y naniniwala, pati yung relasyon natin sa ating mga magulang, yung relasyon natin sa ating mga kaibigan, yung relasyon natin sa mga kapitbahay natin. Dapat yan, inihahandog natin, inihahatid natin sa trono ng ating Panginoon. Para kung meron mang hindi pagkakaunawaan, magkaroon ng problema, may dahilan kung bakit sasabihin mo sa Panginoon, Lord, dinandog ko sa iyo itong relasyon na to. Ano ko ang gagawin ko? Ano ko? Maari tayong humingi ng karunungan pagsama sa ating Diyos na buhay. Samantalang tayo po ay naghandog, ating inihatid sa trono ng ating Panginoon yung ating mga relasyon. Kaya ngayon, gusto kong tawagan ang bawat isa sa atin. Kapatid, kaibigan, huwag tayong pumaya na basta-basta lang yung ating mga relasyon. Alam niyo po, kahit higit, lalo't higit, sino, excuse me po, sino yung mga kaibigan na meron tayo? Ano yung mga naitutulong nila? Ano yung mga sinasabi nila? Naku, Diyos ko, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yun pong aking kaibigan, yung aking kabataan, yung pong aking nanay, yung pamilya nila, sinabihan ka, ang gagamitin natin bilang paggalang, ano po ang ginagamit natin bilang paggalang po at opo. Excuse me. Pero sa nanay ko, sabi, masyado banal yan. Ang gagamitin lang natin, o at oho. Naku, parang wala na po ako naririnig yan ngayon, no? Pero, kahit dati pa yung paggalang may discrimination, no? Parang di bagay sa iyo ang potobo. O at oho pala. Yun po yung natutunan ko, no? Yun po yung sinabi ng aking magulang. Kaya, ang inyong pong lingkod, sanay sa ho at oho. Pero, meron mo akong kaibigan na po at opo ang gamit nila. Sabi, hira naman, no? Ang hirap gumamit ng po at opo kasi pakiramdam ko sa sarili ko, ano ko, banal. Hindi ako parapat na. Ganun o yung kaisipan. Pero alam nyo, praise God. Kasi natutunan ko isang beses pag uwi ko sa bahay. Oh, sabi ko, ang laki mata ng nanay ko. Ano? Opo. Pero alam nyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat mainam yung kaibigan na nasamahan. Yung naging maganda yung naging impluensya niya sa akin. Ikaw, kapatid kaibigan, anong impluensya ang dinadala sa iyo ng mga kaibigan na mayroon ka? Lalapit tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa inyong salita. Lord, kami humihingi ng tawad doon sa mga galit, nanakit, sama ng loob na tinataglay namin sa aming mga puso na hindi namin alam, tinatawag pala nito ang kaaway upang kami gawa ng hindi mabuti. Patawarin mo. At sa oras na ito ang aming panalangin. Kami po manatili sa iyong presensya, sa iyong piling. Hayaan mo, Panginoon, na mapawi ang lahat ng galit, inanakit, sama ng loob, at hindi pagpapatawad. At sa oras na ito, dalangin namin ang pagkilos, ang malayang pagkilos ng iyong Santong Espiritu upang kami ituwid at ihatid
sa landas ng katwiran. At sa pangalan ni Jesus, Lord, naniniwala kami, walang anumang gawa ng kaaway, maging dun sa aming mga kakilala, maging dun sa aming mga kaibigan, Lord, na yung mga relasyon na meron kami sa oras na ito ay aming inihahatid sa iyong throne. Yung aming relasyon sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, at kung kanino pa man, maging sa aming kapitbahay. Lord, aming inihahatid ang mga relasyon na ito sa iyong paanan. At ang aming panalangin, ikaw po ang hari at mamuno sa mga relasyon. Sa ganitong paraan, Amang Diyos, walang ibang magaganap kundi ang iyong dakilang kalooban. Sa pagkakataon na kami po ay magkaroon ng problema at hindi pagkakaunawaan, dasal namin ang iyong Santong Espiritu ang kumilos at pagkaloob ng iyong kapangyarihan. Lord, namin din pong idinudulog sa iyo, bayan ng Batu, sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ang lahat, Panginoon, ng katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Batu ay tumanggap ng espiritu ng pagpapakumbaba galing sa iyo. Maging paraan ito, Panginoon, upang ang iyong Santong Espiritu ay makapagtatag ng altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Batu. Hayaan mo pong ang altar na ito ay magamit sa pagluwalhati, pagsamba at paghandog sa aming Panginoong Yesu Kristo. Maging dahilan din ito ng fire of revival sa bayan ng Batu. Yan mong dumaloy po sa Baguio City, Cagayan de Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang bawat bayan ng may kapangyarihan. Ikaw din po ang magkaloob ng iyong kaunlaran. At ayan mong maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan mo mang Diyos na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a mission syndicate, and to be the American vision in the height of its glory. Dasal din po namin sa iyo, Panginoon, ng aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Congress, Judiciary, Military, Police, Local Government, ang aming napapabalita, propesiya na yung uhusga ng aming bayan dahil sa pagsamba sa Diyos. Sa oras na ito kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Dasal namin ang iyong paglilinis. Dasal namin ang iyong pagbabago, Panginoon. Haling kahabagan mo ang aming bayang Panginoong Isus ang aming panalangin. Liwanagan mo po at sa pangalan ni Jesus pinangasak namin at hindi pinapayagan na magtagumpay ang anumang kasinungalingan ng kaaway sa pinakamahal na banal. At sa oras na ito, Ama, kami po'y nananal, tumatag ang inyong spirito at kapangyarihan sa Pilipinas. And Lord, we just believe yung pagkatakot sa iyo ay tatanggapin ng aming gobyerno. Amin din pong idinulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga misyoner sa iba't ibang panig natin. Ikaw pong magkaloob sa kanila ng puso, ng katapatan upang sa lahat ng pagkakataon maganap ang kasunod nila at ang kalooban. Saldin po namin ang pagkilos po sa aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y mamuhay, tumindig, at patuloy na magtiwala sa Spirit pangyarihan. Lord, kami po'y nananampalataya
magtatagumpay ang aming naipayo ng iyong salita, bansa na iyong pinagdalaan. Kasi also pray, Panginoon, sa mga training agents, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renova, Asians International Institute Studies. Ito po, Mang Diyos, magkaloob ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magpatuloy sila sa pagpapalaganap ng inyong katotohanan at sila'y maging daluyan. Spirit pangyari. Amin din pong ipinagkakatiwala sa iyo yung mga bansa aming tutungin upang manalang katulad po, Panginoon, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, dasal namin ang Espiritu ka pangyari sa mga lugar na ito. Lalo na po, Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo, Lord God, we pray dun sa mga iglesia, dun sa mga misyonero, sa mga pastor na aming makakanig. Father, we declare the fire of revival na dadalo sa mga bayan. At sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ito din ang aming hiling para sa Hong Kong, Macau, at Taiwan. Amin din pong itinadalangin ng Espiritu at kapangyarihan sa sa Japan, China, South, North, Brazil, Russia. Lord, ang aming panalangin tunay. Lumalo yung Espiritu at kapangyarihan sa mga bansang ito upang sila'y magtiwala at tunay na kilala bilang at tagapagligtas. Lord, we declare peace over Israel. Sapagkat kami naniniwala, ikaw lang may kakayahan at kapangyarihan na magkaloob nito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo dudulog, lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos wala imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salita itong paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not with parking, with a no vehicle and with the nourishing Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise. Hanggang sa susunod, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.